Yun na, mga farmers. Thank you! Ito, mga farmers, ha? Yan. Ito na yung ating paitlogan, mga farmers. Ito yung saging, mga farmers. Nasa taas, oh. Yan po yung saging na marami yung buto. Pakol kung tawagin sa amin. Kahit sino ang kumuha dyan, ayos lang kasi hindi naman yan nakakain ng tao. Pwede natin kunin yan, mga farmers, para ibigay sa ating mga alaga. Binalot ko ng sako, mga kaparmers, baka makita na may-ari. Bira lang, mga kaparmers, ha. Itong saging na to, hindi ito pinapansin. Kahit kumuha pa tayo ng isang truck na puno ng saging na ganito, walang magagalit, mga kaparmers. Matutuwa pa yung may-ari ng lupa. Maulan kahapon kaya medyo maputik ang daan. Nung unang araw nakakapasok na dito yung sasakyan, yung motor pala, mga farmers. Pero kahapon walang tigil yung ulan, simula umaga hanggang hapon, kaya maputik na naman. Ngayong umaga sisilip lang tayo dito sa ating munting farm para i-check yung ating mga alaga, dahil mayroon tayong pupuntahan. Bibili tayo ng mga wirings, mga gagamitin para sa paglalagay ng electricity. Kasi bukas mayroong pupunta dito na electrician para ayusin yung mga wirings, ilaw, para makapag-file na kami sa munisipyo at saka sa fire, mga farmers. Pagkatapos nun, pag na-aproban na lahat, ikakabit na doon sa poste. Mayroon na tayong ilaw, may kuryente na tayo, at makakapag-operate na tayo ng shredder. Mas mabilis na yung paghahanda natin ng mga pagkain ng ating mga alaga. Dito lang muna ito, mga kaparmers, kasi mayroon lang inihanda na pagkain yung aking brother. Sa ganyang paraan, mga kaparmers, makakatipid ho tayo. Mas mainam na kinukuha natin pag bata pa. Papakita ko sa inyo. Kasi pag matanda na kasi, mga kaparmers, ang buto nito ay itim, matigas na. Hindi nila kayang kainin yan. Pero pag bata pa, ang buto ganito, malambot pa. Ayan ang buto, mga kaparmers. Subukan natin, ipakain natin sa ating mga alaga para makita nyo na ang saging na walang kwenta ay magkakaroon ng kwenta pag ikaw ay madiskarte na kapwa ko, kaparmers. Lakas nilang kumain, mga kaparmers, oh. Mahina pagbata pa kasi yung buto ganyan. Pag matanda na ito, burang na, mga kaparmers. Hindi na yan kakainin ng ating mga alaga dahil matigas at maitim. Pero na lang pag hinog na, kinakain nila yan. Ayan, oh. Diba? Napakarami yan sa gilid ng kalsada, mga kaparmers.
Si Brad muna yung magpapakain ng ating mga alaga dahil aalis nga tayo. Bibigyan natin ng pang-snack yung ating mga alaga. Ito mga ka-farmers, 3 papaya. Tinanggalan ko lang ng konti yung balat kasi yung ating mga alagang manok pag puti na-attract sila, tinutukan nila kaagad. Yan na, para pag umalis tayo mamaya meron silang tutukain, hindi sila maboboard. Dagwan ito po na kapares man lang Ayan mga ka-farmers, bumili tayo ng guma, tig 20 lang ang isa. Gagawin natin pugad. Napakaganda itong gawing pugad ng ating mga alagang manok mga ka-farmers. Ang daming available 20 pesos lang ang bawat isa. Loaded yung ating munting sasakyan, 8 pirasa mga ka-farmers. Ginagawa ng diskarte para hindi madumihan. Kagagaling lang namin mamili ng mga electrical supply para sa ilalagay na electricity sa pagkakabit ng ka-farmers. Yung mga naka-plastic na yan yung mga wires, mga kakabitan ng bulb, switch. At yan nga, napadaan tayo sa isang vulcanizing shop. Akala ko mahal yung gulong na mga maninipis na hindi ginagamit. Sabi nila may bumibili daw doon, kinukuha. Pero nakiusap tayo mga ka-farmers na bigyan tayo. Kababalik ko lang dito sa aming munting farm mga ka-farmers. Ito na, dalang na yung gagawing pugad. Hindi ko akalain na ang binta nito is 20 pesos lang. Yan ang napakagandang pugad niyan mga ka-farmers. 4 lang muna yung dinala dito, meron pang 4 doon sa bahay. Teamwork kami ngayon ni Brad. Ako yung gagawang pugad, siya ang gagawa ng pagkain ng ating mga alaga. Pag natapos siya magpakain, tutulungan niya ako. Papakita ko sa inyo ang isa sa magandang pugad ng ating mga alaga. Mura pa mga ka-farmers at matibay. At ako nga pala ay nagpapasalamat sa ating mga ka-farmers na napakaganda ng inyong mga comment, sa inyong suporta, sa inyong mga positive na mga comment. Maraming salamat. Kami po ay magpapasalamat. God bless po sa inyo. Kayo po ang nagpapalakas ng loob po sa amin. Maraming salamat again. Simulan ko na mga ka-farmers yung paggagawa ng pugad. Susubukan ko kung kaya ng itak. Tigas mga ka-farmers. Grabe. Sarap. Hawak ha, hawak. Pasuyo ako please. Hawak. Ayan. Ayan pala ang pangsandok pala ang kailangan mga ka-farmers. Sinusundan ko lang yung guhit para perfect yung pagka-hiwa.
Nung unang araw pa ako nito nagnanais, kaso iniisip ko, mahal siguro. Nang marinig ko na 20 pesos lang ang isa, sabi ko, ayos. Kasi kung malaki lang yung aking car trunk, nung likuran ng aking sasakyan, baka 20 ang binili ko. Kaso, maliit mga farmers, di kaya. Yan. Gagamit pa natin yan. Ito yung challenge mga kaparmers. Paano natin babalik na rin? Kaya Brad? Kaya babalik na rin to? Okay din naman pag ganyan. Mas maganda yung kanyang design pag binaliktad mga kaparmers. Diskartehan ko paano siya mabaliktad. Yan na mga kaparmers. Kaya siguro balik na rin. Kailangan ko itong pamunas dahil masakit. Sira na kasi itong gulong na to kaya nanunusok. Ganyan yung kanyang resulta mga kaparmers. Mas lumuwag siya. At yan na yung kanyang itsura. Oh. At saka lalagyan natin yan ng plywood. At saka rice hull. Ito yung ating nakuha sa loob. Saktong-sakto mga kaparmers. Ito din yung ating susukatan. Subukan natin mga kaparmers kung ayos pa. Dito tayo. Ayun. Swak na swak. Nagpakuha tayo ng maraming kawayan. 100 peraso. Kaso parang mayroong konting problema. Dahil yung unang kinuha, mahaba at malalaki. Ngayon, dahil yung mga bata na lang yung nagkuha, maliliit at maiksi, mga kaparmers. Ito. Maiksi, mga kaparmers. Meron naman mahaba. Pero maiksi. Wala kang problema. Hihingi na lang tayo ng pasubra. Ito nasa 30 pieces pa lang ata ito. Mayroon pang mga 70 pieces. Sabado at Linggo sila kumukuha. Dahil yung mga kumukuha, mga estudyante, mga kaparmers. Maganda na rin yan para mayroon silang pera at panghulog sa internet. Yan yung saging. Yung papaya mga kaparmers. Oh, nasaan ang papaya? Naubos. Walang natira. Stick na lang yung natira mga kaparmers. Yan. Lakas nila kumain ng papaya. Yung saging. Ito. Ito yung saging na maraming buto na walang pumapansin mga kaparmers. Di ba? Akalain mo malaki pala ang tulong yan para sa ating mga alaga. Dahil dito sa amin walang pumapansin, ibig sabihin ako lang yung kumukuha. It all you can mga kaparmers. Habang yung aking kapatid naghahanda ng pagkain nila, pagkatapos maghanda ng pagkain, busog na itong ating mga alaga. Ito yung aking sinasabi mga kaparmers,
na wala tayong paitlogan. Kaninang umaga, kumuha tayo ng 4. Nakaharvest tayo ng 4. Ngayong hapon, mayroon na naman. Sayang oh, nag-crack. 3 piraso. So, 7 piraso na ngayong araw. Hindi ko ina-expect na may itlog na sila dahil nga stress pa sila dahil sa biyahe. Yung itlog ata mga kaparmers. Tayo maingay mga kaparmers. Nangingitlog yung ating isang black australope. Oh, nagko-concentrate. Pasaway yung isa na yun naaway eh. Buti pa itong dalawa. Nanonood lang. Yun na, kaparmers. Nalaglag na. Thank you! Thank you! Basang-basa pa mga kaparmers. Basa pa. Mainit-init pa mga kaparmers. Malagkit pa. Malalaman natin na bata pa yung ating mga hens dahil hindi pa ganun kalaki yung kanilang mga itlog. Mga virgin pa yung kanilang mga puwet. Nauhaw siya mga kaparmers nang natapos mga itlog. Ups! Doon kayo doon. May itlog din kayo, puro kayo mga lalaki. Ay, kayo mga bakla. Up! Ito na mga kaparmers, yung ating improvised chicken nest. Mas pinaganda yung kanilang itlogan dahil naawa ako sa ating mga heritage chicken. Ito. Bukas baka kumuha tayo ng rice hull sa susunod na araw. Ngayon, pang samantagal, ito muna. Ganda mga kaparmers oh. Lagyan dyan na nga yung rice hull. Malambot na yan. Or mas mainam kung tanglad mga kaparmers. Para habang nangingitlog sila, yung kanilang kuto umiiwas. Ayaw ng kuto ng manok ng amoy ng tanglad mga kaparmers. Mas mainam na lalagyan natin paikot or oregano kasi ayaw nila yung amoy niyan. Ayos ba mga kaparmers? Lagay natin yung ano ba, kugon muna. May kugon ba dito? Pero ito muna. Ito. Plaster ko muna. Ayan. Pagka-plaster. Wala tayong maraming ganito dahil libre lang ito. Nang bumili tayo ng native na manok, libre lang. Ayan. Diyan sila mag-iitlog. Bukas, kuha tayo ng maraming rice hull. Mas mainam pag rice hull na marami. Dahil medyo matigas oh. Sample mga kaparmers. Ayan o, sample. Tapos ganito. Mas maganda kasi pag rice hull kasi ma-redesign natin ng parang paganyan ng konti. Parang gumaganyan, nagka-carve siya ng konti. Kala niya pagkain, itlogan yan. Gutom na. Ala, hindi magkamayaw.
Ito na yung ating paitlogan mga kaparmas. Ito ay 10 lamang. Bukas, gagawa tayo dito ng 4 or 3. Dito pa straight yan. Ganyan mga kaparmas yung kanilang paitlogan. Kahirapan mga kaparmas, pero sulit naman pag natatapos. Sa laki ng ating paitlogan, kahit 50 itlog kaya mga kaparmas. Kailangan lang ng pasensya habang kahit ang trabaho. Grabe ang tigas. Ayan na. Kunting tigas lang. Grabe, parwas. Ayan na. Ganda ng resulta. Para bukas, paglagay na lang ng plywood dito. Para pagsabit na lang. Ngayon, inihahanda natin. Isa pa. Magandang gabi mga kaparmars. Andito pa kami sa aming farm. Inabutan kami ng malakas na ulan at malakas na hangin habang ginagawa namin yung pugad ng mga manok. Oh, lakas ng hangin mga kaparmars. Dito na lang. Meron pang isa. Meron pa. Ito, babalik na rin na lang. Grabe. Kailangan na talaga makapaglagay tayo ng dingding dahil pumapasok yung talsik ng ulan. Ang tawag dito sa amin yan, sumasarahibo. Hindi ko alam sa Tagalog. May kuryente na kami mga kaparmars. Gamit namin ang Thunderbox. Ayan. Malaking tulong din yan mga kaparmars. At saka yung solar. Yung solar hindi masyadong maliwanag. Dahil kanina makulimlim at medyo umulan kanina mga kaparmars. Tuloy muna na yung aming ginagawa. Napakita ko sa kanila yung laruan namin sa una. Yung laruan namin sa una matindi. Walang silipon sa una. Ito yung isa namin na laruan. Yan. Tinatali namin yan sa may huling paa. Sa ganitong paraan, masaya na kami sa una. Ayaw limutan mga kaparmers dahil gabi siguro. Sa una mga kaparmers, nag-uhuli kami ng daging. Kinukuha namin sa may saging. At saka iniikot-ikot namin, tinatalian. Pag lumipad-lipad na yan mga kaparmers, tuwang-tuwa na kami. Ganun ang buhay namin eh. Laking probinsya ka mga kaparmers. Talagang sa gitna ng gubat ako lumaki. Kaya lahat ng mga laro sa sinaunang 90s, mga larong pagprobinsya ay alam natin. Ayaw lumipad eh. Dito ka, pagkarami. Gawin natin ang ginagawa. Habang may battery pa yung ating camera, ito ay pahirapan mga kaparmers. Nabulkit na to. Dito. Pahirapan mga kaparmers. Pero sa ayaw at sa hindi, babaliktad ka. Okay naman yun.
okay naman pag ganyan. Pero mayroon talaga akong gusto na view. Mas gaganda at komportable yung mga manok. Ganito lang mga kaparmers. Pag tumupi na yan na ganyan, mabilis na yan, mabaliktad. Drippingin natin pa dito. Ingat lang dahil yung mga bakal nito medyo matalim. Habang nag-aantay kami ng pagtigil ng ulan, tuloy yung aming pagtatrabaho. Para bukas, paglalagay na lang ng plywood at saka rice hull kung makakakuha tayo. Kinausap ko na yung may hingian natin ng rice hull. Shout out pala kay Mayor ng Hulay Taliti. Sabi niya, kuha ka na, basta huwag lang masyadong sumusobra. Mga 2 truck lang. Grabe mga kaparmers. Paano ba? Tulad ng inyong mga comment sa akin ng mga positive, hindi ako susuko. Maraming salamat sa inyo. Umulan umaraw, ako yung nagtatrabaho dito sa farm at tuloy ang aking hindi pwedeng hindi ka babaliktad. Yung isa, 2, nabaliktad na. Ito yung pangatlo. Sabay-sabay kaya natin. Wala tayo ng ibang technique. Ito na. Kuha na. Kuha ko na yung kiliti. Tamang panahon. Tamang pagtitiis. Thank you, Lord. Thank you rin sa ating mga silent viewer at sa ating mga subscriber. God bless po sa inyong lahat. Ako po ito ang pusong magpapasalamat. Kami ng aking kapatid. Dahil sa inyo, mas lalo kami ginaganahan ng trabaho. Bukas mga kaparmers, tulad ng aking nabanggit, maglalagay na ng mga wirings para sa electricity. Ito na. Ito yung isa. Ito mas malaki. Gulong ata ito ng truck. 3 lang muna yung ating gagawin. Isa doon, isa dito. Bukas, ang gagawin natin, isirkalan natin ng plywood, natakpan, tatalian at sinasabit, lalagyan ng rice hull. So ito lang muna sa gabing ito mga kaparmers dahil palubat na yung aking camera. Magandang gabi, magandang araw dyan sa ibang bansa. God bless po sa aking mga kababayan. Ingat po kayo lagi. Palagi ko pong pinapaalalahan ng lahat. Kung tayo ay sumasahod, palagi natin iisipin ang pag-iipon para pag umuwi tayo sa Pilipinas, hindi po tayo maging kawawa. So hanggang dito na lang. Paalam muna. Salud po sa inyo.